Hello mga kahalon! Welcome sa Halon Network Tutorial. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na tutorial. Sa nakaraang episode, natutunan natin ang while loop at kung paano gumawa ng interactive Linux menu. Pero habang lumalaki ang ating bash script, mapapansin natin na may mga bahagi ng code na paulit-ulit nating sinusulat. May mas magandang paraan ba para hindi na natin ulitin ang parehong code? Ang sagot ay oo. Sa episode na ito, pag-aaralan natin ang functions. Isa ito sa pinakamahalagang konsepto sa bash scripting. Dahil ginagawa nito ang mas organisado, mas madaling basahin at mas madaling i-maintain ang ating mga script. Kaya tara mga kahalon, simulan na natin. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala na ang lahat ng demonstration sa video na ito ay sinasagawa sa sarili nating laboratory environment para sa educational purposes. Ano ang function? Ano nga ba ang function? Ang function ay isang grupo ng commands na may iisang pangalan. Kapag kailangan natin gamitin ang mga commands na iyon, tatawagin lang natin ang pangalan na function. Sa halip na paulit-ulit nating isulat ang parehong code, isang beses lang natin itong gagawin. Mas malinis ang script, mas madaling i-update, at mas professional tingnan. Halimbawa, isipin ninyo ang remote control ng TV. Kapag pinindot ninyo ang power button, hindi ninyo kailangan sabihin isa-isa kung paano bubukas ang TV. Isang pindot lang. Alam na ng TV ang gagawin. Ganito rin ang function. Kapag tinawag natin ang pangalan nito, automatic nitong ginagawa ang nakatalagang trabaho niya. Gets ba mga idol? Alright. Gumawa muna tayo ng bagong script. So, pagkatapos ilagay natin itong code. Tapos, i-save natin. Then, bibigyan natin ng execution permission. Okay? Kasi kapag hindi natin nilagay, wala siyang read lang siya. Okay? So, bigyan natin ng execute permission. Tapos ngayon, subukan natin patakbuhin. Wala pa pala, hindi ko pa pala naisulat. Kala ko kasi naisulat ko na eh. Kaya nag-up and down arrow ko eh. Demo. NSX. Okay. So, makikita ninyo na hindi natin direktang tinawag ang echo, di ba? So, ang tinawag natin ay ang function. Okay. Ito yun siya. Okay. So, yan. So, ngayon naman, subukan naman natin tawagin ang function ng paulit-ulit. Okay. So, try natin kung ano ang mangyayari. So, balik ulit tayo doon sa nano file. Tapos, buburahin natin to para magpanibago tayo. Okay? Alright. So, gawin natin is greet kagad. Enter. Tapos, lagay natin yung A ko. Tapos, lagay natin is hello. So, depende sa'yo kung anong klaseng words ang ilalagay mo. Okay? Enter natin yan. Close na natin. Okay? Alright. So, enter. Tapos save, exit. And then subukan natin tawagin. So, function lang. So, ibig sabihin, isang function tawag lang. Okay? And then, type natin. Ayun, lumabas, oh. Tatlo. Hello, kahalon. 3 beses. Pero isang beses lang natin siya tinawag. So, gets ba, idol? So, isang beses lang. Isang beses lang natin isinulat yung function. Okay? So, maaari na itong tawagin kahit ilang beses natin gusto. Okay? So, yan. Gets ba? So, ibig sabihin ito, ito yung isa sa pinakamalagang benepisyo ng function. Okay? So, ngayon, subukan naman natin gumawa ng mas maraming function. So, try naman natin yun. So, balik ulit tayo doon.
And then, buburahin natin. Okay, so gawa ulit tayo ng show date. So, susubukan lang natin, ha. Press natin ng konti para mas suabe. Okay? Alright. Then, okay na. So, i-turn natin yan. Ilagay naman natin na user. Show user. Okay? The user ng poster. Ilagay natin yung who am I. And, okay. So, sundan mo lang to, idol. Okay, so, madali lang to. Show. Tapos, anong next natin na ilalagay? Show directory. So, sabihin natin na directory. Ay, bali. Pwede natin nalagyan ng close sign. Ay, hindi. Yan. Tapos, lagay natin na anong directory natin. PWD. Okay. Alright. And enter. Alright. And then, next, anong susunod natin? Wala na. So, lagay lang natin show underscore date. And then, show underscore user. And then, show underscore directory. Then, okay na. Then, save natin kung ano ang lalabas sa tawas. Okay? So, subukan natin tawagin. Okay? So, balik muna tayo doon. Balik lang natin ulit. Okay, no? Pumasok na kaagad. So, balik ulit na tayo doon. Okay, so, ito. So, mapapansin nyo na bawat function ay may kanya-kanyang trabaho, di ba? So, show date, show user, and then show PWD. So, ibig sabihin yan, mas madali niyang i-update at mas madaling maintindihan, okay? So, isa lang yun, okay? Then, balik tayo doon. Save. Then, patakbuhin natin. Ayun, tumakbo na nga siya kanina, di ba? So, isang beses lang natin siyang tinawag, pero lahat ng kanyang trabaho ay ginagawa. Parang remote nga ng TV, di ba? Okay? Right. Naintindihan mo, mga idol? Okay. So, next naman na gagawin natin, subukan naman natin pagsamahin ang function at ang case statement. Okay, so mahaba na naman ang ating training. Okay, so balik ulit tayo doon. Tapos buburahin lang natin. Okay, so ilalagay natin yung show date. Okay, lagay natin. Parang ganito rin yung kanina. Diba? And enter. And show user. Yan natin dyan is who am I? Who are you? And echo. Tapos lagay natin dyan yung 1. Tapos lagay natin dyan yung show date. Okay. Show date. Show current user. Then enter. And read.
choice. Then enter. Okay naman natin is case. Choice. Then okay. Then number. Enter. Then underscore. There. Then 2. Ay ilagay naman natin dyan is show user underscore okay. So ganyan lang kadali mga idol ang paglagay. Tapos lagay natin dito is echo. Then lagay natin dyan is invalid option. Okay. Then lagay natin para mabasa. Then pang finalize. Alright. Then okay na. Then save. Then exit. Okay. Then subukan natin patakbohin. Tada! So isang beses lang natin siya tinawag. Okay? So titingnan natin. Type natin yung 1. Okay, so papakita niya yung date. Okay? So kapag pinatakbo ulit natin, kita natin yung 2. Tapos lalagyan naman niya yung current user. Alright? So yun. So balik ulit tayo doon. So mapapansin niyo sa loob ng case statement. So ito yung case statement. Okay? So hindi natin direktang nilagay ang date, di ba? Date at ang who am I. Nilagay lang natin show date at saka show user. So ito yung tamang paraan ng paggawa ng mas organisadong klase script, di ba? So wala tayong nilagay dito na date. So wala, di ba? So kapag lumabas tayo, tapos pinatakbo natin, tapos pumili tayo ng 1, lalagay niya yung date, okay? Tapos pag pinatakbo uli natin, pindutin natin yung 2, lalagay naman na yung username. Pero wala tayong nilagay dito na show user lang at saka show date lang. Alright. Okay? So gets na ba idol? So, ito yung isa sa mga karaniwang pagkakamali ay ang pagtawag sa function bago ito ideklara. So, halimbawa, so yung greet muna, tapos yung may maling balik ulit tayo doon. Ito yung greet. Ito. Ano ba yung greet? Wala na dito. So, pagka type mo kasi ng greet, kunyari greet yung itinype mo, kunyari ito halimbawa lang halimbawa kunyari ito, purahin na nga lang natin, tapos para sample tayo. Okay, halimbawa ito yung nilagay mo, greet, tapos greet, then ganyan. Tapos sabihin natin na echo, siyempre nag-echo ka, tapos lagyan natin na hello. So subukan natin. Okay, so try natin kung anong lalabas dyan. So function, di ba? Mali na yun. Okay, so hindi talaga tama yun. So yun yung mga pagkakaiba ng so mali itong command na to. Okay, so ang tama dyan ay ganito. Okay, so burahin natin to, tapos diba yan yun siya,
Tapos, ang gagawin natin dyan is greet. Tapos, ganyan. Tapos, echo. Then, hello. Then, ganyan. Yan ang tama. Okay? Then, lagay natin na greet. Okay? Tapos, exit tayo, save. And then, patakboy natin. Okay? So, yun, nakikita mo, hello na kaagad. So, yan yung tamang command. Okay? Right. So, gets ba, idol? So, ito yung tamang pag-greet. Okay? Sa totoong trabaho, karaniwan ka makakakita ng function para sa iba't ibang mga gawain. Okay, so, halimbawa, pag-check ng internet connection, pag-backup ng files, pag-monitor ng disk usage, pag-generate ng system reports. Sa halip na ulitin ang parehong code, tawagin lang natin ang tamang function. Okay? So, ito yung dahilan kung bakit napakalaga ng konseptong ito sa automation. Okay? Alright. So, interview question of the day. So, tanong, ano ang advantage ng paggamit ng function sa Bash? So, ang function ay nakakatulong upang maiwasan ang paulit-ulit na code. Mas organisado ang script, mas madaling basahin, mas madaling maintain kapag lumalaki na ang project. Okay? Alright. So, challenge natin, gumawa kayo ng 4 na function. Papakita rito yung show date, show user, show directory, at show kernel. At pagkatapos, tawagin ang bawat isa at tingnan ang output. Okay? Kapag nagawa nyo ito, malaking hakbang na ito para sa paggawa ng organisadong Bash script. Okay? Sa susunod nating episode, pag-aralan natin ang command line at arguments. So, matutunan natin kung paano tumanggap ng values mula sa command line gamit ang 1, 2, 3, 4, 5, at. So, ito yung isa sa mga pangunahing kasanayan sa paggawa ng professional Bash o automation script. Okay? At yan mga kaalon ang ating function sa Bash. Sa simpleng konseptong ito, matutunan natin kung paano gawin mas organisado, mas reusable, at mas madaling i-maintain ang ating mga Bash script. Okay? Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Alon Network Tutorial. At kung may tanong kayo, iwan nyo lang sa comment section at sasagutin natin ito sa abot ng ating makakaya. Alright? So ako si Alon at maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Bye-bye!